Dito nga ako magkakape sa labas ng bahay namin. May duyan kasi dito. Masarap nga magkape dito kasi nga medyo mahangin. Bigla nga lumapit tong aso na to para naghahanap ng pagkain. Abay, wala pa akong maiibigay sa yung pagkain. Mamaya lang kita papakainin kasi magluluto pa ako ng lechon para sa'yo. Hi guys, good morning. For today's video, kagising ko nga lang. O, kayo gising na ba? Abay, gumising na kayo kung di pa kayo gising at tanghali na. At syempre, pag gising mo sa umaga, bubuksan mo yung bintana para makita mo yung mga martes. Ay, wag gayon. Syempre, pag gising mo sa umaga, ito agad yung makikita mo. O, diba? Ang ganda pag masdan kasi green na green yung nasa paligid ng bahay nyo. Pumunta nga ako dito sa kusina para magkape. Magkakape ka pala, bakit ka pa sumasayaw? Bakit mo naman pinagalitan? Ay, wag gayon. Hindi na nga kami magkasya dito ng kapatid ko sa kusina kasi sobrang laki ng kapatid ko. Ay, baliktad yata. Ako pala yung malaki. Napagtanto ko nga sa sarili ko, mataba na pala ako. Kailangan ko na talaga magpapayat. Magtitimpla na nga ako ng kape. Pitcher nga pala yung gagamitin ko. Kailangan kasi isang pitcher yung kape namin kasi medyo marami kami dito sa bahay. Bigla nga nawala yung kapatid ko sa tabi ko. Hindi ko alam kung saan na pumunta. Lagi mo na lang ako iniiwan mag-isa. Ayoko na sa'yo. Grabe, napaka-OA. Magtitimpla nga lang ako ng kape. Bakit parang nagdadrama ako dito? Ito nga ang napapala ko, kakapanood ng drama. Minekos-mekos ko na nga itong kape para malaman ko kung okay na yung lasa. Titikman ko na nga yung kape pero bakit ganito ang lasa? Bakit maalat? Joke lang yon. Syempre matamis yung kape natin. Mas lalong sasarap mo yung kape natin kapag meron tayong tinapay. Tinanong ko nga itong kapatid ko kasi biglang nawala kayo na sa tabi ko. Bumili lang pala siya ng tinapay. Syempre bago ako magkape, bibigyan ko muna sila lahat ng kape. Mga adik na nga sa kape itong mga kasama ko dito sa bahay. Wala na nga silang maramdaman na kilig. Puro nervous na lang dahil sa kape nila. Dito nga ako magkakape sa labas ng bahay namin. May duyan kasi dito. Masarap nga magkape dito kasi nga medyo mahangin. Nag-imot-imot niya ako dito kasi iniisip ko kung mahal pa ako ng mahal ko. Nagdrama na naman ang inay niyo, parang gusto talaga niya mag-artista. Bigla nga lumapit tong aso na to para naghahanap ng pagkain. Abay, wala pa akong maiibigay sa yung pagkain. Mamaya lang kita papakainin kasi magluluto pa ako ng lechon para sa'yo. Habang nagkakape nga ako dito, biglang lumapit niya itong kapatid ko. Sabi niya siya naman daw magduyan. O sige, mapagbigay naman ako. Sabi nga ng kapatid ko, kung hindi ako aalis dito sa duyan, puputulin daw niya yung tali ng duyan. Ay, walang ganon. Gusto nga daw niya magkape habang nagduduyan. Ito nga ang kapatid ko na pinaka-close ko talaga. Kasi kapag may problema ako, sa kanya ko sinasabi. Handa naman siya makinig para sa akin. Mabait kasi itong kapatid ko, pero kapag tinupak, nako, daig mo pa yung abnormal. Ang kagandahan kasi dito sa kapatid ko, kapag nagsasabi ako ng problema, hindi niya ino-open sa iba. Nag-a-advise pa nga to sa akin kapag may problema ako. Naranasan ko na kasi magsabi ng problema ko sa ibang tao, pero imbes mag-advise sila sa akin, lalo pa nila kung di na down. Hindi lang ibang tao, pati mga kamag-anak mo rin. Mahirap na kasi magtiwala ngayon kapag wala kang halaga at tsapwera ka sa kanila. Nagsabi pa nga itong kapatid ko kung maganda daw siya sa camera. Aba, ako lang yung maganda sa pamilya natin. Lahat naman tayo maganda. Pagkatapos ko makipagkwentuhan sa kapatid ko, pumunta nga ako dito sa aming lutuan. Magluluto kasi ako ng nilagang baboy. Ay, wala pala kaming karning baboy. Magsasaing nga muna ako bago ako magluto ng ulam. Nag-iisip pa nga ako kung anong ulamin namin ngayong umaga. Pinapapoy ko nga lang yung kahoy para makapagluto na ako. Hindi ko nga alam kung anong uunahin ko, pagsasayaw ba o pagluluto. Maglalagay na nga ako ng kaldero dito sa aking lutuan kasi nagbabaga na yung apoy. Nangitim na nga yung kaldero, kakagamit namin ng kahoy. Habang hindi pa nga naubos yung kahoy muna ang gagamitin namin sa pagluluto. Ito nga ang naisip ng nanay ko, magluto daw ako ng tinola. Yung nanay ko nga ang nagayat ng mga ricado. Meron nga tayong mga ricado dito tulad ng sibuyas, bawang, luya, paminta at nor cube. At meron nga tayong 1 kilong manok dito. At syempre di mawawala ang mantika, asin at bitchin. Ngayon ko lang nalaman, pwede pala lagyan ng sibuyas at bawang ang tinola. Ako kasi kapag nagluluto ako ng tinola, luya lang yung lalagay ko. Wala nga kasi ako alam sa pagluluto. Ang alam ko lang kasi lumamon ng lumamon. Isasama ko nga ito sa pagtinola itong mga manok kasi tilaok ng tilaok. Ay, hindi pwede yun. Mayayari nga ako sa tatay ko kapag sinama ko yun sa pagtinula ang mga manok niya. Naglagay na nga ako ng kawali dito sa lutuan para maumpisahan na pagluluto ng tinola. Ewan ko na lang kung hindi pa tumaluto sa lakas ng apoy. Hinawakan ko nga yung kawali para malaman ko kung mainit lang kawali. Ay, walang ganun. Ilalagay ko na nga yung mantika kasi nga mainit na yung kawali. At isusunod ko na nga ilagay yung bawang, sibuyas at luya. At ilalagay ko na nga rin tong karning baka. Ay, karning manok pala. Mahirap nga magluto dito sa labas kapag naabutan ka ng init. Tulad nga nito, maluluto nga ang ulam mo pero maluluto ka rin dahil sa init. Eto na nga yung tinola ko, malapit na nga maluto. Nakakaramdam na nga ako ng gutom kaya kunting tiis na lang makakain na kami.
At sa wakas, eto na nga, kumakain na nga kami lahat dito. Kami lang dalawa ng aking kapatid ang nakabidyo dito. Tinanong ko nga dito yung kapatid ko kung masarap yung luto ko. Buti na lang sinabi niya masarap ang luto ko. Kung hindi, wala siyang ulam ngayon. Ay, wag gayon. Sabi nga ng kapatid ko, ngayon lang daw siya nasarapan sa luto ko. Aminado naman ako, hindi lagi masarap ang luto ko. Minsan kasi hindi mo maintindihan yung lasa. Minsan kasi matabang, minsan maalat. Hindi ko nga talaga masabing magaling ako magluto. Kailangan ko pa talaga mag-practice sa pagluluto. Dahil sa sobrang init, nakatapat talaga sa amin yung electric fan. Maraming salamat pala sa lahat ng sumusuporta sa akin. Kung hindi pa kayo nakapala sa Facebook page, mag-follow na kayo. At siya, dito ka lang tatapusin ang aking video. Thank you for watching. See you next vlog. Bye-bye!